Travels with Blessed and Vincent. I put the new 4Gs on the G. I trap into the bloody bottoms is underneath. Cause all my niggas got it out the street. I keep 100 racks inside my jeans. I remember hitting them all with the whole team. Now niggas can't answer calls cause I'm all in. I was waking up getting racks in the morning. I was broke now. Hi guys! So another day, another vlog na naman, and this time pupunta tayo sa Siquijor. So dadaan muna tayo ng Dumaguete para mag-barko doon and then diretso na pa Siquijor. So nandito kami ngayon sa Cebu South Bus Terminal para sumakay ng bus papuntang Liloan Port kasi doon kami sasakay pa Dumaguete. Anyway, this is Hershey's advance birthday parang celebration kasi may mga emergencies siyang need asikasuhin muna sa Cebu, and since may extra time and day siya, naplanuhan namin magpunta na lang sa Siquijor for 2 days and 1 night lang. So super bilis lang. So this is the Liloan Port, maliit lang siya, and dito ka din magbubook papuntang Dumaguete. So nag-breakfast lang kami saglit para naman may laman yung tiyan namin since madaling araw kaming bumiyahe kanina, yung nasa bus stop kami sa Cebu. So ato na nga, while waiting, super bilis lang ng biyahe. Actually, it was around 40 to 45 minutes, tas hindi mo inakalang nasa Dumaguete ka na pala. So the prices nandito lang yan sa Dumaguete Port, sa mga screens nila, and then ang bilis lang din, ikli lang din ang pila kahit weekend ito. And then ito na nga, papasok na kami sa another barko na naman, this time papunta na itong Siquijor. And then ito naman, mga around 40 to 45 minutes lang din ang biyahe. Aircon na yung kinuha namin, tapos dito na kami sa harap nakaupo kasi need namin mag-charge. So ito na nga yung view ko, super bilis lang, hindi ko inakalang dadating na agad sa Siquijor. Pagdating namin sa Siquijor, umuulan pala siya, pero hindi naman kami nag-abala agad kasi need pa namin mag-rest. So ito na nga yung Siquijor Port. While andito na pala kami, nag-chat ako sa mga friends ko na nandito sa Siquijor kung andito pa ba sila. Kasi naghahanap nga kami ng kasama, diba? Kasi nga impromptu yung paggala namin dito. Anyway, need namin sumakay ng trike papuntang check-in hostel namin. Itong hostel naman, nag-reply yung isang kasama namin na nasa residential Josa siya. So, dito na kami nag-check-in para makisama na kami sa kanya. So, ito yung room. Isang room lang yung kinuha namin. Good for 3 packs na siya. And then, di naman kami ganun ka-picky. So, okay na okay yung room for us, malaki, good for 3 persons talaga. And then ito naman yung kasama namin kanina, yung nakamotor, and then tinulungan niya kami maghanap ng motor rental for a day. So it was worth 400 pesos lang a day. Tapos make sure nyo lang kung magkano yung gas na pag sakay nyo ng motor, ganun din yung pag ibabalik nyo na. Anyway, so nag-tour muna kami around Siquijor, and then our first stop was a beach. So it was they call it the Paliton Beach. Dito yun kung saan nyo nakikita yung human drone. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko. So, nagbayad ako nito, I think 50 pesos lang for tip. So, depende na sa inyo. You can give 50 pesos and more. Syempre, depende na sa inyo. So, the Paliton Beach naman, it's located in the southern part of Siquijor. And hidden gem nga talaga siya. Kasi ang ganda ng dagat. Di pa nga lang kami naligo dito kasi gutom na kami. It was around lunchtime na dito. The beach also is very known for its crystal clear waters, fine white sand. Talagang totoong white sand talaga siya. So, mas magbuti din kung babalik kayo dito around 5 p.m. yung pa-sunset na. Anyway, gusto nga namin na madami kaming pupuntahan kasi nga 2 days and 1 night lang to. So, naghanap na naman kami ng another pupuntahan. Ito yung Lugnasan Falls in Siquijor. So, itong Lugnasan naman, it features a 5-meter waterfall and a large spring filled with blue Gatorade-colored water. Kita niyo naman yung kulay. So, it's an adventurer's playground kasi mostly dito nagda-dive. Maliit lang yung falls pero super lamig and worth din bisitahin. Anyway, after noon, nag-snacks kami. May nakita kaming crab. Kung kilala niya si Vincent, super gusto niya talaga mga ganong sweet. So, we had a very quick lunch lang naman dito sa Mr. Crab. Mura lang yung mga prices and mga kainan dito sa Siquijor. Kaya,
must visit din talaga ito. So, ito lang, papakita ko lang yung kinain namin kaunti. So, after namang kumain, naghanap kami ng another place na pupuntahan, which is, ito na nga, yung Pitogo Cliff. So, madaming nakikitang videos na ganito sa TikTok. So, tinayin namin puntahan kahit hindi naman kami magdadive. So, it is a magnificent cliff. Ito na nga, it's located in Siquijor still. This cliff offers a breathtaking view of the ocean and surrounding landscape. Next is yung Cambugahay Falls, which is worth 20 pesos per entrance fee. So, ito naman yung super sikat din sa TikTok na need mong maghawak ng rope tapos tatalon ka. It has 135 steps to reach the falls. So, ito na nga yung falls. 50 pesos yung rope swing and then depende na sa inyo kung magbibigay kayo ng tip or hindi. So, this is Hershey. First talon niya. Nakailang talon ata siya. And then next naman kay Vincent. After nun, tinay namin itong bamboo, tapos nagpa-picture lang kami kay kuya, nagbayad lang din kami ng tip, tapos may pila nga pala ito, so dun kami natagalan kasi ang haba ng pila. And next, we went to La Canopy Bar and Restaurant. This is a Filipino and French cuisine. Worth 200 pesos. Consumable naman siya, so you can order. And at the same time, parang nagbayad ka lang din ng entrance. Ang ganda ng view dito. They're open 6 a.m. to 9 p.m. Kung alam niyo naman, gustong-gusto talaga namin mag-food trip kasi nga masarap din yung food dito sa Siquijor. So, we tried iba't ibang places ng bar and restaurant. Sabi din nila, maganda yung sunset dito. Di nga lang namin ganun masyadong naabutan kasi gusto pa namin mag-transfer na naman sa ibang resto. So, next restaurant na binisit namin is yung Nakabalo. So, it is located on the mystical island of Siquijor and overlooking the shoreline of San Juan. Nakabalo also offers a beautiful view of the Bohol Sea. Kita nyo ang ganda-ganda ng infinity pool nila. And also, it has a lot of nearby islands with spectacular sunset. So, dito na kami nag-wait for the sunset itself. So, it's worth 1,000 per person, consumable with pool na yan. So, dito na lang din kami nag-dinner-ish kasi medyo malaki nga yung bayad namin sa consumable. And so, we ordered some desserts and konting pizza lang. After nun, may mga nag-message sa amin na punta daw kami dapat sa Runic. A must try daw. Kasi daw yung Runic Siquijor is the perfect escape for adults. So, wow naman. It's on 800 pesos per person. 700 consumable naman siya. So, parang 100 pesos yung entrance fee. So, maganda naman yung place. Medyo pricey nga for us. Pero, since it's consumable, so we need to order drinks. And then, nag-order na din kami ng pizza ulit. Last stop for tonight is the JJ Packers. It is a 20 pesos entrance fee. Ito yung mga meet-up place ng lahat. Beach party siya, tapos lahat ng tao alam to. Kaya make sure to visit this place when you are in Siquijor. Again, for more travel tips, don't forget to like and subscribe our video. And then now we're heading to Dumaguete this time. Take care, and I hope you enjoyed this travel vlog. Bye-bye!